Good day everyone, welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang chapter 6 ng Message to Young People na pinamagatang Mga Nasa Taas na Maaaring Mata Mo. Ano ba ito mga kapatid? Itong mga matataas na bagay na maaaring makita mo ng mga Kristiyano ngayon. Sabi dito, mahal na kabataan, ano ang layunin at plano ng iyong buhay? Ambisyosa ka ba sa edukasyon na maaaring magkaroon ka ng pangalan at posisyon sa mundo? Ito po yung tanong sa atin. Nangangarap ba tayo na mapabuti ang ating posisyon dito sa mundo? Ano bang purpose ng buhay natin sa mundong ito? Gusto pa ba nating makapunta at pupurihin ng mga tao? Makapunta sa pinakamataas na posisyon sa mundo? Mga kapatid, maging aware po tayo sa ganitong bagay. Dahil maraming nangangarap na makapunta sa pinakadakila na parang ikaw ang pinupuri ng karamihan. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay hindi mo alam. Mga kabataan, mag-isip-isip po tayo sa bagay na ito. Sino ang ating pinaglilingkuran? Mayroon ka bang mga iniisip na hindi mo nangahas na ipahayag? Na balang araw ay makatayo ka sa tuktok ng intelektual na kadakilaan, na maaari kang maupo sa mga deliberatibo at lehislatibo na konseho at tumulong sa paggawa ng mga batas para sa bansa? Walang mali sa mga hangaring ito. Maaari ninyong gawin ng bawat isa sa inyo ang inyong marka. Dapat kang makontento sa walang kabuluhang mga nagawa. Maghangad ng mataas at huwag mag-atubiling maabot ang pamantayan. Mga kapatid, dito natin malalaman yung salita ng Panginoon na nagpapaliwanag sa atin na wala naman pong problema sa ating pangarap sa buhay kung atin itong maangkin, mga kapatid, dahil ito po ipagpapala. Kung pupurihin ka man ng mga tao dahil sa kadakilaan ng isip mo, dahil sa mabuting nagagawa mo sa mundong ito, dapat ipakilala mo din sa kanila si Kristo. All things work together for good, mga kapatid. Kung nasa taas ka, tingnan mo yung mga tao sa baba. Dahil kahit nasa taas ka, kung magpapakababa ka, ipatataas ka ng Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, magpakababa, magpakumbaba. Huwag po tayong mag-atubiling maabot ang sabi dito, at huwag mag-atubiling maabot ang pamantayan. Ano ba ang pamantayan ng buhay natin? Sino si Kristo sa buhay natin? Nakikita ba ito ng mga tao? Tayong lahat, mga kapatid, makakasagot nito. Kailangan talaga nating saliksikin ang banal na kasulatan. Kilalanin natin si Kristo sa buhay natin. Sabi pa dito, relihiyon ang batayan ng buhay. Ano? Ang pagkakatakot sa Panginoon ay nakasalalay sa pundasyon ng lahat ng tunay na kadakilaan. Integridad, hindi natitinag na integridad, ang prinsipyong kailangan mong dalhin sa lahat ng ugnayan ng buhay. Ito po yung pinakagusto ng Diyos para sa atin. Kung saan man tayo magpunta, nag-aaral man tayo, sino ang sinasalumuhan natin, sino at ano ang pinapakilala natin sa kanila, ano yung karakter na ipinapakita natin sa kanila. Meron ba tayong prinsipyo ni Kristo? Ito po yung prinsipyo ng Panginoon, ito po yung hindi natitinag na integridad na kailangan nating panghawakan ng mabuti sa pamamagitan ng pananampalataya dahil dito po tayo pagtitibayin. Maraming tao ngayon na gustong nangangarap sa makamundong parangal, ngunit nakakalimutan nila ang naparangalin ang Panginoon. Nakakalungkot isipin. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng katotohanan. May mga taong nakakaalam ngunit hindi nila ginagamit ang kanilang talento sa mga bagay ng gusto ng Diyos. Kaya tayo mismo, mga kapatid, nakakaalam ng katotohanan, obligasyon nating ipaalam sa mga taong hindi pa alam talaga. At sa pamamagitan ng ating karakter na ipinapakita sa kanila, dito natin maipapakilala sino ang Diyos, ano ang relihiyon natin, o ano yung ugali natin na ipinapakita sa mga tao. Maging aware po tayo, mga kabataan. Tayo ay ginawang salamin ng mga taong nakakakita sa atin. At sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Makikita yan sa ating gawin. Sino tayo at ano yung espiritu na nagkokontrol sa ating puso at isipan. Sabi pa dito, dalhin ang iyong relihiyon sa iyong buhay, paaralan, sa iyong boarding house, sa lahat ng iyong mga hangarin. Ang mahalagang tanong sa iyo ngayon ay, kung paano pipiliin at gagawing perpekto ang iyong pag-aaral upang mapanatili mo ang katatagan at kadalisayan ng isang hindi nabahiran na katangian ni Kristiyano, na hawak ang lahat ng temporal na pag-aangkin at interes sa pagpapasakop sa mas mataas na pag-aangkin ng Ebanghelyo ni Kristo.
Mga kapatid, tandaan natin, paano natin pananatilihin ang karakter ni Kristo habang tayo ay gumagawa dito sa mundo. Dapat nating siguraduhin at panghawakan ang salita ng Panginoon upang hindi tayo maligaw, hindi tayo malito sa mga bagay na ating ginagawa. At sa lahat ng mga bagay, sabi dito na ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya ay dalhin kahit saan man tayo magpunta upang maipakita sa mga tao sino ang Diyos nating pinaglilingkuran at higit sa lahat, may maidadala tayong mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Ipakita lang po natin ang ating liwanag dahil ang Panginoon po ay nandyan para sa atin. Tutulungan niya po tayo sa panahon ng kabagabagan. Kahit ngayon mga kapatid, kung hihingi tayo ng gabay sa Kanya, panghawakan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais mo ngayon na magtayo ayon sa iyong magagawa upang maiugnay ang iyong sarili sa lipunan at sa buhay upang masagot mo ang layunin ng Diyos sa iyong paglikha. Bilang mga disipulo ni Kristo, hindi kayo pinagbabawalan na gumawa ng temporal na mga gawain. Ngunit dapat mong dalhin ang iyong relihiyon sa iyo. Ito po yung paalala sa atin. Saan man tayo magpunta, hindi po tayo binabawalan ng Panginoon na gawin ano yung magagawa natin para sa ating kapwa, para sa ating trabaho, para sa ating sarili. Ngunit ito po yung paalala sa atin na saan man tayo magpunta, dalhin natin ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig sa Panginoon, saan man tayo magpunta. Dahil ito po yung nakapundasyon sa atin. Kung nagdadala po tayo ng Biblia, marami tayong mga taong maidadala sa paanan ng Panginoon. At ito po yung laging pinapaalalahanan sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay dumadaan lang dito sa mundo at kailangan tayong cooperate sa kaligtasan. Kaligtasan natin, at the same time, kaligtasan ng kapwa natin. Ano man ang negosyo na maari mong maging kwalipikado sa iyong sarili na pasukin, huwag na huwag mong isipin na hindi mo ito matatagumpay nang hindi sinasakripisyo ang prinsipyo. Mga kapatid, ito yung tatandaan natin. Saan man tayo nagpunta, ano man yung posisyon natin sa mundo, wala naman pong problema kung nasa mataas ka, na mayaman ka. Ang problema kung minamahal mo itong mga kayamanan sa mundo kaysa sa Diyos. Kung pinaprioritize mo ang Panginoon, unang-una sa lahat, hindi ka mabibigo. Kaya sabi ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Kung ating dadalhin ang ating pananampalataya sa ating mga gawain. Saan man tayo magpunta, sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ito po yung pinaka-importante na malaman ng isang tao, ang kaligtasan. Pawalang hanggan mga kapatid. Kaya mag-isip-isip po tayo ng mabuti sino ang Diyos nating pinaglilingkuran at gawin po nating gabayan ang salita ng Panginoon upang hindi tayo maligaw sa ating landas. At ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya, ang salita ng Panginoon. Kaya nawa ay maintindihan nating mabuti na tumayo po tayo sa pundasyon, which is si Kristo. Dalhin natin ang ating pananampalataya saan man tayo magpunta. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless us all.